Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang amoy ng kwarto ni Kuya. Hindi amoy ng pabango galing Dubai o ng bagong damit at leather goods na pasalubong niya. Ibang amoy. Amoy na kumakapit sa ilong, amoy na sumisiksik sa utak mo at hindi ka napatutulugin kahit kailan. Ito ang kwento kung paano nasira ang pamilya namin, kung paano ang pinakamasayang araw ng buhay namin ay naging simula ng isang walang katapusang bangungot. Ito ang kwento ng pag-uwi ng kuya kong OFW galing Dubai. At kung paano ko nalaman, sa paraang hindi ko hihilingin kahit sa pinakamatindi kong kaaway, na ang natutulog sa kwarto niya ay hindi ang kapatid ko. 2 taon. 2 mahabang taon naming hinintay ang pagbabalik ni Kuya Brian. Ako si Marco, ang bunso sa aming 2 magkapatid. Malaki ang agwat ng edad namin, halos 10 taon, kaya naman para ko na siyang pangalawang ama. Siya ang nagturo sa akin magbike, siya ang kasama kong maglaro ng video games, at siya rin ang laging nagtatanggol sa akin kapag napapagalitan ako nila nanay at tatay. Kaya noong nagdesisyon siyang mag-abroad, para sa akin, gumuho ang mundo ko. Pero bata pa ako noon, hindi ko pa naintindihan ang bigat ng mga responsibilidad. Ang sabi ni tatay, kailangan ni kuya magsakripisyo para sa amin. Si tatay ay isang jeepney driver at si nanay naman ay may maliit na turo-turo sa harap ng bahay namin. Sapat lang ang kinikita nila para sa araw-araw na gastusin, pero kapag may bigla ang bayarin, tulad ng tuition fee ko o kung may magkakasakit, doon kami nagigipit. Si Kuya Brian, bagong graduate ng engineering noon, pero mahirap makahanap ng trabahong may magandang sahod dito. Kaya noong may opportunity na dumating para magtrabaho sa isang construction firm sa Dubai, kahit masakit sa loob niya, kinuha niya. Naalala ko pa ang pag-uusap nila sa sala. Gabi iyon, at akala nila tulog na ako sa kwarto ko, pero nakikinig ako sa siwang ng pinto. Anak, sigurado ka na ba dyan? Boses ni nanay, basag at halatang umiiyak. Kaya pa naman natin. Magtitiis tayo. Nay, ayoko na pong nakikitang nahihirapan kayo, sagot ni kuya. Si Marco, palaki na siya. Kailangan niya ng maayos na future. 2 years lang naman, Nay. Mabilis lang yon. Mag-ipon lang ako tapos uwi rin ako kaagad. Papatayuan ko kayo ng bagong bahay, yung hindi na binabaha. Iyon ang pangako niya. At sa loob ng 2 taon, tinupad niya. Bawat buwan, hindi pumapalya ang padala niya. Unti-unti, gumaan ang buhay namin. Naparenovate ang bahay. Hindi na kami laging kinakapos. Nakakabili na si nanay ng mga gusto niyang gamit sa kusina. Si tatay, nakabili ng second-hand na kotse para hindi na siya masyadong pagod sa pamamasada. At ako, nakapag-aral ako sa isang pribadong eskwelahan. Malaki ang utang na loob namin kay kuya. Siya ang naging superhero ng pamilya namin. Ang komunikasyon namin sa kanya ay madalas sa video call. Tuwing Sabado ng gabi, iyon ang aming family bonding. Magkakasama kami sa harap ng laptop, kinakamusta siya, habang siya naman ay pagod galing sa trabaho pero pilit nang umingiti para sa amin. Kuya, yung robot na laruan ha. Paalala ko sa kanya sa isa sa mga tawag namin. Tumawa siya. Yung tawa niyang malakas at buo. Naman, bunso. Pinakamalaki at pinakamagandang robot ang ibibili ko sa'yo. Ano pang gusto mo? Ikaw, kuya. Umuwi ka na, sabi ko. Nakita ko kung paano nalungkot ang mga mata niya sa screen. Malapit na, Marco. Konting tiis na lang. Next year, nandyan na ako. Promise. At dumating na ang araw na yon. 1 linggo bago ang flight niya, tumawag siya. Excited na excited si nanay, naglista pa ng mga lulutuin niyang paborito ni kuya. Sinigang na baboy, adobo at kare-kare. Si tatay naman, nilinis ng husto ang buong bahay. Ako, inayos ko ang kwarto ni kuya. Pinagpagan ko ang mga alikabok, pinalitan ang bedsheet, at nilagyan ko pa ng bagong poster ng paborito niyang banda. Gusto naming pag-uwi niya, mararamdaman niyang special siya, na sobrang na-miss namin siya. Sa araw ng pagdating niya, hindi kami magkandaw-gaga.
Maaga kaming gumising para sunduin siya sa airport. Habang nasa biyahe, halos hindi mapakali si nanay. Naku, baka pumayat ang anak ko, sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Sabi niya sa akin, puro manok na naman daw ang ulam nila. Hay, pag-uwi niya, ipagluluto ko siya ng masarap na bulalo. Ma, okay lang si kuya. Malaki na yon, sabi ni tatay, pero halata rin sa boses niya ang excitement. Ako naman, tahimik lang sa likod, yakap-yakap ang isang maliit na banner na ginawa ko. Welcome home, Kuya Brian. Pagdating namin sa airport, siksikan ang mga tao. Ang daming pamilyang nag-aabang din, may mga iyak, may mga tawa, may mga mahigpit na yakap. Habang pinagmamasdan ko sila, lalo akong nasabik na makita ang kuya ko. At pagkaraan ng halos 1 oras na paghihintay, natanaw namin siya. Ayun siya. Ayun si Brian. Sigaw ni nanay, sabay turo sa isang lalaking matangkad na tulak-tulak ang isang cart na puno ng malalaking maleta at balikbayan boxes. Si kuya nga. Medyo umitim siya at mas gumwapo, pero siya pa rin yon. Ang porma niya, ang tindig niya. Tumakbo kami papalapit sa kanya. Unang yumakap si nanay, umiiyak sa tuwa. Sumunod si tatay, tinatapik-tapik ang likod ng kanyang panganay na anak. Anak, na-miss ka namin, sabi ni tatay, nanginginig ang boses. At ako, ang bunso, ang huling yumakap. Kuya, welcome home. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik. Pero may kakaiba. Hindi ito ang yakap na inaasahan ko. Matigas. Malamig. Parang yakap ng isang estranghero. Inangat ko ang ulo ko para tingnan siya. Ngumiti siya sa akin, pero ang ngiti niya hindi umabot sa mga mata niya. Ang mga mata niya parang pagod na pagod. O baka blanko. Salamat Marco, sabi niya. Ang boses niya medyo paos. Siguro dahil sa mahabang biyahe. Pagod ka lang, anak, sabi ni nanay na parang nabasa ang nasa isip ko. Halika na, umuwi na tayo. Nagluto ako ng mga paborito mo. Sa sasakyan pa uwi, si nanay at tatay ang daldal ng daldal. Si kuya, nakatingin lang sa labas ng bintana, paminsan-minsan ay tumatango o sumasagot ng opo o hindi po. Hindi siya nagkukwento tungkol sa Dubai. Hindi siya nagtatanong tungkol sa amin. Akala ko, baka jet lag lang talaga. Mahigit 8 oras na biyahe, sino ba namang hindi mapapagod? Pagdating sa bahay, sinalubong kami ng aming aso, si Brownie. Si Brownie ay regalo ni Kuya sa akin bago siya umalis. Tuwang-tuwa si Brownie kapag may umuwi, lalo na kung kilala niya. Pero noong lumapit si Kuya sa pinto, imbes na tumalon at maglambing, si Brownie ay umatras, nagtago sa likod ko, at mahinang umungol. Ang mga balahibo niya sa batok ay nakatayo. Anong problema nito ni Brownie? Tanong ni tatay. Brownie, si Sir Brian mo yan. Lumuhod ako at hinaplos ang aso. Baka naninibago lang, tay. 2 taon din po siyang hindi nakita. Pero sa loob-loob ko, nagsisimula na akong kabahan. Masyadong matalino si Brownie. Kahit gaano katagal mawala ang isang miyembro ng pamilya, kilala niya pa rin sa amoy. Bakit siya takot kay kuya? Pumasok kami sa loob. Inilatag ni nanay ang pagkain sa mesa. Ang dami. Halos magmukhang fiesta. O anak, kain na. Siguradong gutom na gutom ka na, sabi ni nanay. Umupo si kuya. Tiningnan niya ang mga nakahain. Ang sinigang, ang adobo, ang kanin na umuusok pa. Pero hindi siya kumuha. Tumingin lang siya. Kuya, ayaw mo? Paborito mo to, di ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Medyo busog pa ako, Marco. Sa eroplano marami silang binigay na pagkain. Tumango na lang si nanay. CJ. Magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Inayos ko na yan. Mamaya, kapag nagutom ka, nandito lang ang pagkain. Tumayo si kuya at naglakad papunta sa kwarto niya. Hindi man lang niya tiningnan ang mga pasalubong na dala niya.
Hindi man lang niya kami niyaya na buksan. Pumasok lang siya sa kwarto at isinara ang pinto. Naiwan kaming tatlo sa mesa, nakatingin sa saradong pinto. Ang masayang pag-asa na binuo namin sa loob ng 2 taon ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Pagod lang talaga yon, sabi ulit ni tatay, na parang kinukumbinsi ang sarili niya. Kumain na lang kami. Pero walang may ganang kumain. Bawat subo ko, parang may bumabara sa lalamunan ko. May mali. Ramdam na ramdam ko. Dumaan ang unang gabi. Hindi lumabas si kuya sa kwarto niya. Kumatok si nanay para alukin siya ng hapunan, pero ang sagot lang niya mula sa loob ay, busog pa po ako, nay. Matutulog na ako. Kinabukasan, doon na nagsimulang lumala ang mga bagay-bagay. Maaga akong nagising dahil sa isang kakaibang tunog. Isang paulit-ulit na kaluskos. Galing sa direksyon ng kwarto ni kuya. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto ko, na nasa tapat lang ng sa kanya. Nakasara ang pinto niya, pero naririnig ko ang tunog. Parang may kumakaskas sa sahig na gawa sa kahoy. Sinubukan kong silipin sa siwang sa ilalim ng pinto, pero madilim. Ang kaluskos ay biglang huminto. Para bang naramdaman nitong may nakikinig. Tumayo ang balahibo ko. Bumalik ako sa kwarto ko at nagtalukbong ng kumot hanggang sa mag-umaga. Pagdating ng almusal, naabutan ko si nanay at tatay sa kusina. Nagkakape sila. Mukhang pareho kaming hindi nakatulog ng maayos. Gising na ba ang kuya mo? Tanong ni tatay. Umiling ako. Hindi pa po ata lumalabas. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto ni kuya. Lumabas siya. Suot pa rin niya ang damit na suot niya kahapon. Ang buhok niya ay magulo. Brian, anak, mag-almusal ka na, alok ni nanay. Tumingin siya sa amin. Good morning po. Ang boses niya parang hindi pa rin nagbabago. Walang emosyon. Umupo siya sa mesa at kumuha ng isang pirasong pandesal. Hindi niya ito kinain. Pinaglaruan lang niya sa kanyang mga daliri, pinipitpit hanggang sa madurog. Kuya, sabi ko, sinusubukang magsimula ng usapan. Mamaya, buksan natin yung mga pasalubong mo ha. Excited na ako sa robot ko. Tumingin siya sa akin. Blanko pa rin ang kanyang mga mata. Nakalimutan ko. 2 salita lang. Pero para akong sinaksak. Nakalimutan niya. 2 taon kong hinintay yon. Bawat video call, pinapaalala ko sa kanya. Paanong nakalimutan niya? Ano ka ba, Marco, saway ni nanay? Hayaan mo muna ang kuya mo. Stress pa yan sa biyahe at sa trabaho. Mamaya, maaalala niya rin yan. Pero hindi. Hindi na siya ang Kuya Brian na kilala ko. Sa mga sumunod na araw, lalo kong napatunayan yon. Hindi na siya kumakain ng mga paborito niya. Madalas, tubig lang ang iniinom niya. Kapag kinakausap namin siya tungkol sa mga dati naming pinagsamahan, tungkol sa mga kamag-anak, tungkol sa mga kaibigan niya dito, lagi lang siyang tumatango o umiiling. Walang kwento. Walang alaala. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko, nakita ko ang isang lumang photo album. Dinala ko ito sa sala kung saan siya nakaupo, nakatitig lang sa blankong TV-screen. Kuya, tingnan mo o, sabi ko, sabay buklat sa isang pahina kung saan may picture kaming dalawa sa isang beach. Bata pa ako noon at buhat-buhat niya ako sa kanyang balikat. Naaalala mo to? Sa Batangas. Ang saya natin dito. Kinuha niya ang album. Tinitigan niya ang litrato ng matagal. Akala ko may maaalala na siya. Akala ko makikita ko na ulit ang ngiti sa mga mata niya. Pero pagkatapos ng ilang sandali, ibinalik niya sa akin ang album. Hindi ko matandaan, sabi niya. Doon na ako hindi nakatiis. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang iba ka na? Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, may nakita akong bahid ng emosyon sa mukha niya. Pero hindi tuwa o lungkot.
Galit. Isang malamig na galit. Anong sinasabi mo? Hindi ka na kumakain. Hindi ka na nagsasalita. Hindi mo na kami kilala. Hindi mo na naaalala ang lahat. Nanginginig na ang boses ko. Marco! Sigaw ni nanay mula sa kusina. Tumigil ka nga. Huwag mong ginaganyan ang kuya mo. Pagod lang ang tao, hindi mo ba maintindihan? Nay, hindi po to pagod lang. May mali sa kanya. Lumapit si nanay at hinila ako patayo. Pumasok ka sa kwarto mo. Sumusobra ka na. Pilit niya akong dinala sa kwarto. Bago niya isara ang pinto, lumingon ako kay kuya. Nakatingin pa rin siya sa akin. Ang mga mata niya madilim at walang buhay. At ang gilid ng labi niya bahagyang nakaangat. Parang isang ngisi. Sa loob ng kwarto ko, doon ko ibinuhos ang lahat. Umiyak ako hindi dahil sa galit ni nanay, kundi dahil sa takot. Sigurado ako, hindi pagod ang dahilan ng lahat ng ito. May nangyari sa kanya sa Dubai. O baka ang umuwi ay hindi talaga siya. Nagsimula akong maging mapagmasid. Isang gabi, hindi ako makatulog. Mga alauna ng madaling araw. Narinig ko na naman ang kaluskos mula sa kwarto ni kuya. Dahan-dahan, lumabas ako at naglakad palapit sa pinto niya. Sa pagkakataong ito, hindi lang kaluskos ang narinig ko. May mahinang tunog. Parang may ngumunguya. Pero paano? Hindi naman siya kumain ng hapunan. Sumilip ako sa susyan. Madilim sa loob, pero may kaunting liwanag na nanggagaling sa bintana mula sa poste ng ilaw sa labas. At sa kaunting liwanag na yon, nakita ko siya. Nakaluhod siya sa sahig sa gitna ng kwarto, nakatalikod sa pinto. Gumagalaw ang mga balikat niya. At ang tunog ng pagmuya ay mas malinaw ngayon. Dahan-dahan, lumingon siya, na para bang alam niyang may nanonood. Hindi ko nakita ng buo ang mukha niya, pero nakita ko ang hawak niya. Isang patay na daga. Kinakain niya ito. Hilaw. Napatakip ako sa bibig ko para pigilan ang sigaw. Napaurong ako palayo sa pinto, nanginginig ang buong katawan ko. Tumakbo ako papasok sa kwarto ko at nilock ang pinto. Hindi ako baliw. Alam ko ang nakita ko. Ang kuya ko, hindi niya gagawin yon. Kahit kailan. Kinabukasan, sinubukan kong sabihin kina nanay at tatay. Nay, tay, kailangan niyo po akong pakinggan, sabi ko habang nag-aalmusal sila. Nanginginig pa rin ako. Kagabi nakita ko si kuya. May kinakain siyang daga sa kwarto niya. Itinigil ni tatay ang pag-inom ng kape. Tumingin siya sa akin na may halong inis at pag-aalala. Marco, ano bang pinagsasabi mo? Nanaginip ka na naman ba? Hindi po ako nananaginip, tay. Gising na gising po ako. Totoo po ang nakita ko. Hay nako, Marco, sabi ni nanay, hinihilot ang kanyang sentido. Kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Baka naman dahil yan sa sobrang pagbababad mo sa computer. Tigilan mo na nga yang mga horror games mo. Pero nay. Tama na. Sigaw ni tatay. Respetuhin mo naman ang kuya mo. Kakauwi lang niya, ginagawan mo na ng kwento. Baka naiinggit ka lang dahil sa kanya na lahat ng atensyon namin ngayon. Parang sinampal ako sa sinabi ni tatay. Inggit? Paano ko pag-iisipan ng ganito ang kapatid ko kung inggit lang ang nararamdaman ko? Hindi po yun totoo, mahina kong sagot. Pwes, itigil mo na yan, sabi ni tatay. Ayokong marinig ulit yung mga kalokohan mo. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na nila ako pinapansin kapag sinusubukan kong buksan ang topic tungkol kay kuya. Naging isolated ako sa sarili kong pamamahay. Ang mga taong dapat kakampi ko, sila pa ang nagtutulak sa akin palayo. Sila pa ang nagsasabing nababaliw na ako. Ang mas masakit, mas pinaniniwalaan nila ang impostor sa kwarto kaysa sa sarili nilang anak. Pero hindi ako tumigil. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko sa kung anuman ang dinala ng kuya ko sa bahay na ito.
Isang gabi, nagpanggap akong tulog. Hinintay ko ang hating gabi. Gaya ng dati, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Kuya. Hindi ko narinig ang mga yabag niya na mas lalong nakapangingilabot. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ko, sapat lang para makita ang sala. Nakita ko siya. Naglalakad siya papuntang kusina. Pero ang paraan ng paglakad niya hindi normal. Parang pajuwang-jewang na parang hindi sanay ang mga binti niya sa bigat ng katawan niya. Pagdating sa kusina, binuksan niya ang ref, kumuha siya ng isang supot ng hilaw na manok na binili ni nanay para sana sa tinola. Umupo siya sa sahig, sa isang madilim na sulok, at nagsimulang kainin yon. Naririnig ko ang tunog ng paglapirot ng mga buto. Hindi na ako makahinga sa takot. Pero kailangan ko ng ebidensya. Dahan-dahan kong kinuha ang phone ko sa ibabaw ng side table. In-on ko ang kamera at dahan-dahang itinutok sa kanya. Nanginginig ang kamay ko. Pinipress ko na sana ang record button nang bigla siyang huminto sa pagkain. Itinaas niya ang kanyang ulo. At dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Kahit madilim, kitang-kita ko ang mga mata niya. Kumikinang sa dilim, parang mga mata ng isang hayop. At ang bibig niya, puno ng dugo at hilaw na laman. Nabitawan ko ang phone ko. Ang pagbagsak nito sa sahig ay gumawa ng malakas na tunog sa katahimikan ng gabi. Sa isang iglap, tumayo siya. Hindi tulad ng pagtayo ng isang normal na tao. Parang isang manika na biglang hinila pataas ng mga tali. Mabilis. At tumakbo siya papalapit sa akin. Isinara ko ang pinto ng kwarto ko ng buong lakas at agad na nilock. Kasabay noon ay ang isang malakas na kalabog sa pinto. Sinusubukan niyang pumasok. Sumisigaw siya pero hindi boses ni Kuya Brian. Isang garalgal na sigaw, parang tunog ng isang hayop na nasasaktan. "Marco! Buksan mo to!" Sigaw niya. Ngayon, boses na ulit ni Kuya. "Anong problema mo? Bakit mo ako binividyohan?" Nagising sila nanay at tatay sa ingay. Lumabas sila ng kwarto nila. "Brian? Marco? Anong nangyayari?" Tanong ni nanay. "Si Marco po, nay. Sinusubukan akong videohan habang umiinom lang ako ng tubig." Pagsisinungaling ng nilalang sa labas ng pinto ko. Nababaliw na yata siya. "Marco, anak, buksan mo ang pinto," sabi ni tatay, kumakatok. "Mag-usap tayo." "Ayoko po. Hindi siya si Kuya. Maniwala po kayo sa akin." Sigaw ko habang tinutulak ang kama ko para iharang sa pinto. Narinig ko ang buntong hininga ni tatay. "Hay, Diyos ko. Sige na, Brian. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala dito sa kapatid mo." Narinig kong lumayo ang mga yabag niya. Pagkaraan ng ilang minuto, kumatok ulit si tatay. "Marco, umalis na siya. Buksan mo na to, please." Hindi ako sumagot. Yakap-yakap ko ang mga tuhod ko sa isang sulok, umiiyak. Alam ko na. Alam na rin niya na alam ko na. Tapos na ang pagpapanggap. At sa puntong iyon, alam kong wala nang ligtas sa bahay na ito. Kinabukasan, nagbago ang lahat. Ang kuya ko, lumabas ng kwarto na parang walang nangyari. Nakangiti. Batiin niya kami ng good morning. Nagtimpla pa siya ng kape para kina nanay at tatay. "Pasensya na po kayo kagabi," sabi niya sa kanila. "Baka stress lang talaga ako. At si Marco, baka naninibago lang sa akin." Tuwang-tuwa si nanay. "Ayan. Yan ang anak ko. Okay na siya. Sabi ko sa'yo, pagod lang yan." Tumingin siya sa akin at mumiti. Isang ngiting nakakapangilabot. Para bang sinasabi niya sa akin, "Tingnan mo. Mas mahal nila ako kaysa sayo. Walang maniniwala sayo." Hindi na ako lumabas ng kwarto ko buong araw. Nagdala si nanay ng pagkain pero hindi ko ginalaw. Takot akong baka may nilagay siya doon. Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Gabi. Alam kong may mangyayari.
Ang katahimikan sa bahay ay mas nakakatakot kaysa sa mga sigaw. Nakalock ang pinto ko at nakaharang ang kama. Naghahanap ako ng kahit anong pwedeng gawing sandata. Nakuha ko ang isang luma at mabigat na baseball bat sa ilalim ng kama ko. Mga hating gabi nagsimula na naman. Ang kaluskos. Pero ngayon, hindi na sa kwarto niya. Nasa labas na ng pinto ko. Parang may mga daliring dahan-dahang kumakaskas sa kahoy. Marco, isang bulong ang narinig ko. Boses ni Kuya. Bunso, tulungan mo ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito ba ang totoong Kuya Brian? Humihingi ng tulong. Kuya. Mahina kong tanong. Nandito siya, Marco, kinulong niya ako, sabi ng boses sa labas. Kailangan mong buksan ang pinto. Kailangan nating tumakas. Nagsimula akong maniwala. Baka nga totoo. Pero may isang bagay na pumigil sa akin. Ang tawag niya sa akin. Bunso. Ang totoong Kuya Brian, hindi niya ako tinatawag na bunso. Ang tawag niya sa akin lagi ay champion, mula pa noong nanalo ako sa isang art contest noong elementarya. Hindi ikaw si Kuya, sabi ko, humigpit ang hawak sa baseball bat. Biglang nagbago ang boses sa labas. Naging malalim at garalgal. Matalino kang bata. Kasunod noon ay isang nakakabinging pagwasak. Ang pinto ko, gawa sa matibay na kahoy, ay biglang nagkaroon ng butas sa gitna. Isang itim at payat na braso ang lumusot dito, ang mga daliri ay mahahaba at parang mga kuko ng hayop. Sinusubukan nitong abutin ang lock ng pinto. Sumigaw ako ng malakas. Nanay! Tatay! Tulong! Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto nila. Brian? Anong ginagawa mo sa pinto ni Marco? Sigaw ni tatay. Walang sumagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang patuloy na pagwasak sa pinto ko. Tumigil ka! Sigaw ni tatay. Narinig ko ang mga yabag niya na papalapit. At pagkatapos, isang tunog ng pagbagsak. Isang ungol ng sakit. Tatay! Sigaw ko. Anesto! Sigaw naman ni nanay na sinundan ng isang nakakapanindig balahibong tili. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wasak na ang pinto. Pwede na siyang pumasok anumang oras. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang bintana. Yun na lang ang pag-asa ko. Binuksan ko ang bintana. Nasa second floor kami, pero may malaking puno ng mangga sa tapat. Kung tatalon ako, baka mabuhay ako. Bago ako tumalon, lumingon ako sa nawasak na pinto. Sa butas, nakita ko ang mukha niya. Hindi ito ang mukha ni Kuya Brian. Maputla ito at parang goma. Ang mga mata niya ay dalawang malalaking butas na itim, walang puti, walang iris. Ang bibig niya ay bumuka ng malapad, lampas sa kaya ng isang normal na tao, at puno ito ng maliliit at matutulis na ngipin. Yun ang huling imahe na nakita ko bago ako tumalon. Bumagsak ako sa isang malaking sanga ng puno. Naramdaman ko ang sakit sa braso ko, parang nabali. Pero hindi ko ininda. Dalian akong bumaba, nagkagasgas sa lahat ng parte ng katawan ko. Pagdating sa lupa, tumakbo ako. Tumakbo ako ng walang lingon likod. Palayo sa bahay namin. Palayo sa mga sigaw ni nanay na unti-unting humihina. Palayo sa nilalang na kumuha sa pamilya ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa isang mataong lugar. Doon, humingi ako ng tulong. May tumawag ng pulis, may tumawag ng ambulansya. Kinuwento ko sa mga pulis ang lahat. Lahat-lahat. Ang pag-uwi ni Kuya, ang mga kakaibang kilos niya, ang pagkain ng daga, ang pag-atake niya. Tiningnan nila ako na parang isa akong baliw na bata na natrauma. Ang sabi nila, baka dahil daw sa droga. Baka may problema sa isip ang kuya ko. Pinuntahan nila ang bahay namin. Pagbalik nila, ang sabi sa akin ay wala na raw tao doon. Walang nanay. Walang tatay. Walang Kuya Brian.
Ang tanging nakita nila ay ang wasak na pinto ng kwarto ko at mga bakas ng dugo sa sahig ng sala. Nagkaroon ng investigasyon. Tinanong nila ang mga kamag-anak namin. Hinanap nila ang pamilya ko. Pero parang bula, bigla na lang silang nawala. Ang kaso, isinara rin kalaunan. Ang opisyal na kwento, nagkaroon ng away sa pamilya at naglaya silang lahat, iniwan ako. Ngayon, mahigit 5 taon na ang nakalipas. Nakatira ako sa isang ampunan at malapit ng mag-18. Dinadala nila ako sa mga psychiatrist, binibigyan ng gamot para sa trauma. Sabi nila, guni-guni ko lang daw ang lahat. Produkto raw ng stress at ng isang psychotic break. Pero alam ko ang totoo. Alam ko ang nakita ko. Hindi ako makatulog sa gabi nang hindi nakabukas ang ilaw. Takot ako sa mga saradong pinto. Takot ako sa tunog ng kaluskos. At higit sa lahat, takot ako sa mga taong bumabalik mula sa malayo. Minsan, iniisip ko na saan na kaya ang totoong Kuya Brian. Namatay ba siya sa Dubai? O baka ang halimaw na yon ay naghahanap lang ng bagong pamilyang sisirain. At may isang tanong na laging bumabagabag sa akin tuwing gabi, isang tanong na hindi ako pinapatulog. Ang sabi sa police report, malinis ang bahay maliban sa wasak na pinto at dugo. Pero hindi nila sinabi sa akin ang isang detalye na narinig ko lang mula sa usapan ng 2 social worker. Isang detalyeng nagpapatunay na hindi ako baliw. Sa ilalim daw ng kama sa kwarto ni Kuya, may nakita silang isang bukas na maleta. Puno ito ng buhangin. At sa gitna ng buhangin may isang bagay na nakabaon. Isang lumang cellphone. Nang buksan daw ito ng mga investigador, iisa lang ang laman. Isang video. Ang huling video na kuha ng kuya ko bago siya umuwi. Madilim ang paligid, nanginginig ang kuha. Nasa isang disyerto siya. At sa video, itinutok niya ang kamera sa isang bagay na papalapit sa kanya mula sa kadiliman. Isang anino na may hugis ng tao. Ang huling mga salita na narinig mula sa video, bago ito biglang naputol, ay ang boses ng kuya ko. Puno ng takot. Huwag. Huwag mong kunin ang mukha ko. Kaya sa tuwing may nakikita akong pamilya na masayang sumasalubong sa kanilang mahal sa buhay na galing abroad, hindi saya ang nararamdaman ko. Kundi takot. Dahil tinitingnan ko sila ng maigi, pinapakinggan ang mga boses nila, pinagmamasdan ang mga ngiti nila. At sa isip ko, laging may isang tanong. Sigurado ka ba na siya talaga yan? At ako, hanggang ngayon, nagtatago pa rin. Dahil alam ko, sa kung saang lugar man sa mundo, naglalakad ang isang nilalang na may mukha ng kuya ko. At baka isang araw, maisipan niyang hanapin at tapusin ang nag-iisang saksi sa ginawa niya. Ang bunsong kapatid na iniwan niyang buhay.